Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lando. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aurora. Kilala bilang isang sugarol si Lando sa lugar. Ngunit bago ito naging sugarol, may kwento itong itinago sa lahat. Simulan natin ang kwento noong bago pumanaw ang ama ni Lando. Bata pa lamang, tinuturuan na si Lando ng ama sa panggagamot at pag-aaral ng lihim na karunungan. Palagi nitong sinasabi sa sarili na balang araw, magiging kagaya din siya ng ama. Itinatak sa kanyang isipan na siya ang papalit kapag tumuntong na sa tamang edad. Sinasabi ko sa inyo, balang araw, ako ang papalit sa tatay ko. Hihigitan ko yung galing niya sa panggagamot para mas maraming tao ang matulungan ko. Wika ni Lando. Napangiti ang ama nito at pinagmamalaki ang anak. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nagsumikap si Lando upang matutunan ang mga tinuturo sa kanya ng ama. Hindi nagtagal. Nagamay na ni Lando ang panggagamot. Alam ng binata na hindi madali ang pagiging isang albularyo. Kaya naman hinanda na nito ang sarili. Alam niya na mahalaga ang tungkulin sa mga kabaryo. Kaya naman dumistansya sa mga babae ang binata upang hindi mahulog ang loob sa kung sino man at maiwasan ang distraksyon sa kanya. Lumipas ang ilang taon hanggang sa nag-20 anyos na ang binata. Dito na pumanaw ang ama kaya naman lahat ng meron ito ay pinamana sa kanya. Ipinangako naman ng binata na gagamitin lamang sa tama at kabutihan ang lahat ng natutunang aral sama. Samantala ang ina naman itong si Mimi, taliwas naman sa nais ni Lando. Anak, baka pwede ka namang magtrabaho para sa pamilya. Nang sa ganon may pangtustos tayo sa pang-aral ni Bunso. Wala ka namang kikitain sa panggagamot. Huwag mo nang gayahin ang tatay mo na naging bayani sa lahat. Pero wala namang nakukuha kahit na piso. Wika ni Nanay Mimi. Malalim na napabuntong hininga ang binata dahil ayaw nito ang pinapangunahan siya. Huwag po kayong mag-alala, nanay. Gagawan ko po ng paraan yung pag-aaral ni Bunso. Hindi ko naman ho kayo pababayaan. Pero gagawin ko pa rin po yung tungkulin ni tatay. Kagaya ng pangako ko sa kanya. Hinding-hindi ko po yun malilimutan. Tugon ni Lando. Kaya habang ginagampanan ng pagiging albularyo, naghanap na mapagkakakitaan si Lando. Kaya bago manggamot, umaga pa lamang ay nagpupunta na ito sa bayan upang maging kargador. Inipon ni Lando ang kinikitang kakarampot na barya at hindi nagtagal, nakabili ng sariling lupa ang binata. Dito nagtanim si Lando at ang mga inaani ay ibinibenta nito na siyang naging hanap buhay ng pamilya. Mula ng araw na yun, hindi na ito ginulo pa ng ina. Hanggang sa isang araw nagpunta sa bayan si Lando upang ihatid ang mga inani. Dito niya nakita ang kapatid na nakikipagbarkada. Nagbibisyo ito at halatang hindi pumapasok sa eskwela. Sa puntong yon, pagod na pagod si Lando ngunit kinalma niya ang sarili. Kalmadong nilapitan ang kapatid.
Mahinahon niya itong kinausap at hiniram sa mga kaibigan. Ano bang problema mo, kuya? Wala naman akong ginagawang masama ah. Bakit parang galit ka? Wika ng kapatid na si Noli. Masama itong tinignan ni Lando. Ibinaba ang buhat sa kaseryosong nagsalita. Alam mo bang ako nagsasakripisyo ng lahat? Hindi ka pumasok sa eskwela at wag mo kong pagsisinungalingan dahil halata namang hindi ka tumuloy sa paaralan eh. At bakit ka nagbibisyo? Yan ba yung natutunan mo sa mga kaibigan mo na barumbado? Halata namang walang mga disiplina yung mga yan. Tugon ni Lando. Tumawa naman si Noli sa sinabi niya. Ano namang pakialam ko sa'yo? Hindi ko nakasalanan na pabida ka, kuya. Buhat ng mamatay si tatay. Ikaw na ang palaging bukang bibig ni nanay. Kesyo gayahin kita dahil masipag at maaasahan. Pero ang mga pagsusumikap ko sa paaralan, hindi na nakita ni nanay. Dahil para sa kanya, ikaw ang palaging bida. Masyado mo kasing ginagalingan eh. Kaya hayaan mo na ako. Ito ang gusto ko at hindi mo ako mapipigilan. Muling wika ng kapatid. Napailing na lamang si Lando sa mga sinabi nito. Ngunit may kung anong binulong ang binata. At sa hindi malamang dahilan, kagad na sumunod si Noli sa nais ng kuya. Huwag ka nang lumaban. Umuwi na tayo. Sumubay ka na sa akin. Paniguradong mayayari ka ni nanay pag uwi. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa kanya na makapagtapos ka ng pag-aaral. Tapos ganito na ang ginagawa mo. Parang wala lang sa'yo yung mga paghihirap na ginagawa namin ni nanay ah. Lahat ng sakripisyo ko. Sana wag mong sayangin. Noon pa man pangarap ko na makapag-aral. Kagaya mo. Pero gusto kong ipagpatuloy yung nasimulan ni tatay. Kaya nagpaubaya ako sa'yo. Kaya sana wag mong sayangin yung pagkakataon na ibinigay ko sa'yo. Wika ni Lando. Hindi na nakapagsalita pa si Noli dahil sa ginawa nito. Sumusunod lamang si Noli sa lahat ng sabihin ni Lando. Hanggang sa nakauwi na lamang sila sa kanilang tahanan. Hindi man lamang nakapagsalita si Noli na para bang umurong ang dila maging ang katawan na tila may sariling buhay. Pagdating sa tahanan, laking gulat ni Nanay Mimi nang kasama ni Lando ang kapatid. Oh anak, napaaga yata yung uwian niyo. Hindi ba't mamaya pa ang tapos ng klase? Tanong ni Nanay Mimi. Nagkatinginan ang magkapatid. Kinakabahan si Noli sapagkat hindi nito alam ang sasabihin sa ina. Kagad namang napansin ni Lando ang kabang nararamdaman ng kapatid. Anay, masama po yata yung pakiramdam ni Noli. Mabuti na lang at napadaan ako kanina sa eskwelahan nila. Tinawag ako ng mga kaibigan niya kaya sinabay ko na lang sa pag-uwi. Sige na Noli, magpahinga ka na sa kwarto mo. Wika ni Lando. Natahimik si Noli. Pumasok ito ng silid at nagpahinga. Dali-dali namang nagluto ng makakain na mga anak si Nanay Mimi. Dinalhan kagad nito ng makakain si Noli. Lingid sa kalaman ng ina na pinagtatakpan lamang ni Lando ang kapatid mula sa kalokohang ginagawa. Kaya naman ang matapos kumain, lumabas si Nanay Mimi at nagpunta sa mga amiga upang magtanong para ialok ang mga binibentang paninda. Naiwan ang magkapatid sa tahanan. Doong kinausap ni Noli ang kuya. Kuya, bakit mo naman ako pinagtakpan kay nanay? Akala ko ba nagagalit ka sa akin dahil sa ginawa ko? Wika ni Noli.
Pwede ba namang ilaglag kita kay nanay? Di napahama ka naman. Sana maging aral sa'yo yung nangyari kanina ha. Huwag mo nang uulitin sa susunod. Tugon ni Lando. Natahimik ang binata sa sinabi ng kuya. Pakiramdam nito, mali ang nagawang pagsagot kay Lando. Sa puntong yon napagtanto ng binata na mali ang kanyang nagawa. Kaya naman direkta itong humingi ng tawad. Pasensya na kuya sa mga nasabi ko sa iyo kanina. Nadala lang ako ng galit tsaka nasulsulan ako ng mga kaibigan ko. Tama ka nga, hindi sila magandang ehemplo sa akin. Kaya dapat lang naiwasan ko sila. Kung tutusin, ikaw dapat ang magalit sa akin at manumbat. Ikaw lang naman yung nagsasakripisyo dito sa bahay Nahati pa ang atensyon mo. Nangako ka kay tatay na aalagaan kami. Pero napapabayaan mo naman yung pagiging albularyo mo. Wika ni Noli. Napangiti naman si Lando sa sinabi nito. Masaya ang binata na sa wakas. Nakita na ng kapatid ang nais niya. Nauunawaan ko yung nararamdaman mo, Noli. Alam kong nahihirapan ka din sa sitwasyon. Pero wag mo kong alalahanin. Kaya ko yung sarili ko. At tutuparin ko ang pangako ko kay tatay. Ni isa sa mga yun wala akong makakalimutan. Wika ni Lando. Sa oras na yon nagkaayos ang magkapatid. Naunawaan nila ang isa't isa. At nangakong hindi na mauulit pa ang mga naganap. Matapos ang araw na yon, mas lalong nagsumikap sa buhay si Noli hanggang sa tuluyan itong nakapagtapos ng pag-aaral. Sa paglipas ng mga araw, nakahanap ng trabaho si Noli kaya naman tumigil na sa pagtatrabaho si Lando. Ipinagpatuloy na lamang ni Noli ang nasimulang negosyo ng kuya. Nagpatuloy si Lando sa pagiging albularyo. Itinuon ito ang pansin sa pagtulong sa kapwa. Hanggang sa nakilala ni Lando si Ato, kilalang sugarol sa kanilang baryo. Minsan itong nagpagamot kay Lando at mula ng araw na yon, naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Palaging nagpupunta sa bahay nila Lando si Ato. Minsan pa tumutulong ito sa mga gawain sa panggagamot. Kumbaga ito ang naging alalay ni Lando. Ngunit walang interes si Ato na matutunan ang lihim na karunungan. Nais lamang nito na tumulong sa kaibigan, maging sa mga taong nangangailangan. Napakasipag mo talaga, Lando. Kaya saludo ako sa iyo Natutuwa ako dahil mabuti kang tao. Ang iba kasi na albularyo at manggagamot, nagpepresyo ng mataas. Alam mo na kung anong tinutukoy ko. Wika ni Ato. Ngumiti naman si Lando sa sinabi ng kaibigan. Natutuwa ang binata dahil may nakakita na sa lahat ng kabutihan na ginagawa, maliban sa pamilya. Ang iba ay naaalala lamang si Lando sa tuwing kailangan siya. Ngunit kapag wala, tila hindi na siya nakikilala ng mga ito. Maraming salamat naman Napansin mo yung mga kabutihang ginagawa ko. Wala naman akong ibang mahihiling kundi ang ipagpatuloy yung nasimula ni tatay Alam mo, iilan na lang ang kagaya mo na may mabuting puso. Handang tumulong sa mga nangangailangan kahit walang hinihintay na kapalit. Saludo ako sa mga kagaya mo na may mabubuting puso. Grabe naman. Puring-puri mo naman ako Hindi naman ako santo. Minsan nagkakamali din ako. Kaya naman huwag mo masyadong palakihin yung ulo ko. Wika ni Lando. Nagtawanan ang mga ito. Hanggang sa dumating si Noli.
Napansin nito ang kaibigan ng kuya. O kuya, mukhang masaya kayo dito ah. Kumusta yung panggagamot mo? Marami ka po bang natulungan? Nabanggit pala sa akin sa kabilang baryo na magpunta ka daw doon. Dahil kailangan nila ng tulong mo. Marami na naman yung nagkakasakit ng hindi malaman ang dahilan maging mga doktor. Hindi masolusyonan yung sakit ng mga tao doon eh. Wika ni Noli. O sige bunso, pupunta ako doon. Makakaasa ka mo sila na darating ako. Mukhang may nagaganap na naman na hindi maganda sa kabilang baryo ah. Tugon ni Lando. Nako, mukhang mapapalaban ka na naman Lando. Anong nilalang na naman kaya ang nambubulabog sa kabilang baryo? Malalaman natin yun pagpunta doon. Nakakatuwa lang isipin na marami na palang tao nakakakilala sa akin. Marami na ako natutulungan at alam ko natutuwa si tatay habang pinapanood niya ang mga ginagawa ko. Sayang lang at wala na siya sa piling namin. Pero anak, palagi mong tatandaan na bago mo alalahanin ang kalagayan ng ibang tao, unahin mo ang sarili mo. Dahil paano mo sila matutulungan kung ikaw mismo napapabayaan mo ang kalusugan mo? Huwag mong abusuhin ang katawan mo, lalo na't hindi ka pa bata. Tumatanda ka na anak. Huwag mo sanang gayahin ng iyong ama na inabuso ang sarili. Kaya naman ngayon hindi na natin siya kasama. Huwag po kayong mag-alala nay. Palagi kong natatandaan at tinatatak sa isipan ko ang mga sinasabi mo sa akin. Mabuti naman kung ganon. O siya, maiwan ko muna kayo dyan. Wika ni Nanay Mimi. Nang umalis ang ina, kagad nagsalita si Ato. Pare, hindi na ako makapaghintay na makapunta sa kabilang baryo para makatulong sa'yo. Wika ni Ato. Natawa na lamang si Lando sa sinabi ng kaibigan. Kinabukasan, maaga pa lang, umalis na ang dalawa at nagpunta sa kabilang baryo. Doon nang gamot si Lando ng mga may sakit. Mabilis lamang na natapos ang magkaibigan. Naunang magpaalam si Ato kay Lando. Ngunit nang makauwi na sa baryo si Lando, wala pa rin si Ato. Noli, bakit wala pa dito si Ato? Umalis ba siya ulit? Naku kuya, nakita ko nagsusugal doon sa kabilang baryo. Hindi ba siya nagsabi sa'yo? Ganun ba? Talaga itong si Ato. Hindi nagsabi sa akin, alam niya kasing pagsasabihan ko siya eh. Hayaan mo na kuya, minsan lang naman eh. Libangan lang naman ni Kuya Ato yung sugal. Natahimik si Lando sa sinabi ng kapatid. Aba oo naman. Kailanman, hindi ko diniktahan ng kaibigan kong si Ato. Isa pa matanda naman na siya eh. Marunong na siyang magpasya para sa sarili niya. Wika ni Lando. Narinig naman ni Nanay Mimi ang usapan ng magkapatid. Hoy kayong dalawa, wag na wag kayong magsusugal ha. Malas sa buhay ang sugal. Wag ko lang talagang malalaman. Nako, ewan na lang. Ewan ko na lang kuya, kung hindi marindi ang tenga mo. Wika ni Noli. Natawa naman ng bahagya si Lando at masamang tinignan ni Mimi ang mga anak. Hindi lang salita ang madidinig nyo. Dahil kapag nalaman kong nagsusugal kayo, abay, lilipad ang mga gamit sa mukha nyo. Wika ni Nanay Mimi. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi na lamang sila sumagot at hinayaan na lamang ito. Ilang sandali ang lumipas. Dumating na si Ato at marami itong hawak na pera. Nakangiting tumingin sa magkaibigan.
Oy, alam mo pare, nanalo ako sa sugal. Napakaswerte ko talaga. Pasensya na, hindi ko na sinabi sa'yo. Alam kong abot-abot na sermon yung maririnig ko eh. Wika ni Ato. Binibilang pa nito ang perang napanalunan sa sugal. Kagad itong lumabas ng tahanan nila Lando. Bumili sa tindahan ng isang galong tuba si Ato. Pagkabalik nito sa tahanan nila Lando, niyaya nito ang kaibigan na makapag-inuman sa kanya. Hindi naman tumanggi ang binata maging si Noli. Nakipag-inuman din sa mga ito. Hindi naman nagsalita ng kung ano si Nanay Mimi. Hinayaan nito ang tatlong binata na mag-inuman lalo na't wala namang ginagawang masama. Makalipas ang ilang oras, lasing na ang tatlo. Kaya naman nagpasya ang mga ito na tapusin ang kanilang iniinom para makapagpahinga. Sa bahay na lamang natulog si Ato. Hindi na ito pinauwi pa ni Nanay Mimi dahil languna sa alak ang binata. Nang makatulog ang tatlo, kagad namang niligpit ni Nanay Mimi ang mga ginamit na mga ito at nagpahinga na din. Kinabukasan, nagising ang tatlo dahil sa ingay sa labas ng tahanan. Napakaraming tao na naghahanap kay Lando. Humihingi ng tulong ang mga ito dahil laganap na naman ang sakit sa kanilang baryo. Kagad namang kumilos ang binata. Ginawa ni Lando ang lahat ng makakaya upang lahat ng tao ay magamot niya. Pasado 6:00 ng gabi, nang matapos si Lando sa panggagamot, lahat sila ay pagod na pagod. Kaya naman maagang nagpahinga ang mga ito. Kinabukasan araw ng linggo, niyaya ni Ato ang kaibigan sa pasuganan. Nung una ay ayaw pa sana ni Lando na sumama. Pare, ilang beses na ako natatalo ng mag-amang dayo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ganon kalakihan yung manok nila eh. Kung tutuusin, isang ihip lang patay na yon. Pero napakalakas, parang hindi pangkaraniwan eh. Malaki yung pusta ng mga tao. At kapag natalo natin yung mga yon, tiba-tiba tayo. Wika ni Ato. O sige, sasamahan kita, tutulungan kitang manalo. Pero ipangako mo, huli na to ha. Ayoko nang makikita kang magsusugal. Wika ni Lando. Oo ba, mabawi ko lang yung mga talo ko. Hihinto na ako sa pagsusugal. Nakondisyon mo na ba itong manok mo? Ito na ang gagawan ko ng dasal. Pero tumupad ka sa usapan ha. Wika ni Lando. Kagad namang kinuha ng binata ang manok ng kaibigan. Hinimas nito ang buong katawan niya habang bumubulong ng dasal. Kung titignan, tila normal na manok lamang ang hawak ni Lando. Ngunit meron itong orasyon na hindi matatalo ng kahit na sino. Nang matapos, nagpunta ang dalawa sa bahay pasugalan. Inilaban ng mga ito ang manok na may orasyon. Isang pasada pa lamang talo kagad ang kalaban. Gulat na gulat ang lahat sa pinamalas na galing ng alaga ni Ato. Ngunit hindi na bahala ang palaging nananalong si Gordo. Sa dulo nagharap ang manok ni Ato at Mang Gordo. Laking gulat na matandang lalaki. Nang magsugal ang dalawang manok ay natalo ang kanya. Tuwang-tuwa ang lahat dahil sa wakas may nakatalo na kay Mang Gordo. Ngunit ang pagkatalo ng lalaki, hindi nito matanggap. Nagingit-ngit sa inis at galit ang matanda. Samantala, tuwang-tuwa naman sila Ato dahil sa laki ng panalo. Kagad na bumili ng lambanog ang magkaibigan.
Nag-inuman ang mga ito hanggang sa naubos ang biniling alak. Alis na ako pare. Maaga pa tayo bukas tsaka gusto kong ipamahagi yung panalo ko sa mga tao. Bala kong paglutuin ng lugaw si Nanay Mimi at ibigay sa mga kabaryo natin. Aba, maganda yung naisip mo pare ah. O siya ha, mag-iingat ka sa daan. Kita na lang tayo bukas. Wika ni Lando. Napatango na lamang siya to. Nagpaalam na ito sa mga kaibigan maging kay Nanay Mimi. Hindi naman lasing na lasing ang binata. Kaya naman hinayaan ito ng pamilya na umuwi sa tahanan. Ang hindi alam ni Lando, ito na pala ang huling araw na makikita niyang buhay ang kaibigan. Dahil habang pauwi ito, may kung anong nilalang na nakasalubong siya to. Nang makita ay kagad sinunggaba ng malaking aso ang kaibigan. Dahil sa pagkagulat, hindi na nakalaban pa siya to. Dala rin ng tama ng alak ay hindi na nagawa pang ipagtanggol ng binata ang sarili. Kinitil ng malaking aso ang buhay niya to sa hindi malamang dahilan. Nang mga oras na yon, mahimbing na natutulog si Lando sa kanilang tahanan. Wala itong kaalam-alam na napaslang na ang matalik na kaibigan. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Ato at kagad na nakarating kay Lando ang pangyayari. Nagulat ito. Hindi makapaniwala na wala na ang kaibigan. Sa isipan ni Lando, sinisisi niya ang sarili dahil hinayaan niya ang kaibigang umuwi ng gabing yun. Nang tuluyang mailibing siya to, ipinangako ni Lando na hahanapin niya kung sino man ang taong gumawa nun sa kaibigan. Hindi nagtagal. Nalaman ni Lando ang katotohanan. Natukoy nito na si Mang Gordo ang siyang pumaslang sa kanyang kaibigan. Dali-daling pinuntahan ni Ato ang tahanan ng matanda. Ngunit wala na ito doon. Kaya sinunog na lamang ng binata ang tahanan. Nang dahil sa pangyayari, tila nawala ng gana sa lahat ng bagay si Lando. Kaya naman naisipan ng pamilya na lumipat na lamang ng baryo hanggang sa makapagsimula muli sila ng buhay. Lumipas ang 2 taon na nung balik ang sigla ni Lando, muli itong nanggamot at tumulong sa kapwa. Ngunit ganun pa man, hindi nito nakakalimutan ang pinangako sa kaibigan. Hindi pa rin tumigil si Lando na hanapin ang taong pumaslang dito. Hanggang sa isang araw, ibinalita ni Noli kay Lando na may nagaganap na pasugalan sa baryong ito. Kagad namang naghanda si Lando at nagpunta sa bahay pasugalan. Dito niya nakita ang pamilyar na mukha na matagal na niyang hinahanap. Muling nag-cruise ang landas ni Lando at Mang Gordo. Noong una ay akala nito na hindi siya makikilala ni Lando. Ngunit sa isipan ng binata, pinapatay na niya ang matanda. Nang lalapitan na sana ni Lando si Mang Gordo, dali-dali itong tumakas sa pasugalan. Ngunit mabilis itong nasundan ni Lando. Laking gulat ni Gordo nang makita ang binata sa daan. Seryoso itong nakatitig sa kanya habang hawak-hawak ang patalim. Napalunok na lamang ng laway ang aswang. Nakita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Lando. Gayunpaman, hindi pa din nagpahalata ng takot ang lalaki. Diretso itong naglakad ng walang pag-aalinlangan. Hoy, alam mong may atraso ka sa akin, di ba? Matagal kitang hinanap. Ngayon pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kaibigan kong si Ato.
Wika ni Lando. Tumawa naman si Mang Gordo upang ipakita sa binata na hindi siya natatakot. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng kaibigan mo. Marahil maraming nagalit sa kanya. Dahil libo-libong pera ang naipanalo niya at marami ang natalo sa sugal. Bakit ako ang pinagbibintangan mo? Wika ni Mang Gordo. Napailing na lamang si Lando sa pagsisinungaling ng matanda. Kailanman, hindi mo ko malilinlang. Mang Gordo, kilala na kita. Kaya naman hindi mo ko maluloko. Ikaw ang pumatay sa kaibigan ko dahil hindi mo natanggap ang iyong pagkatalo. Sa puntong yon, napagtanto ni Mang Gordo na hindi niya mabibilog ang isip ng binata. Sinubukan pa ng matanda na makatakas ngunit bigo ito. Dahil sobrang bilis ni Lando, nahawakan ito sa braso ang lalaki at kagad pinaluhod sa panan. Patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadyang mamatay ang kaibigan mo. Nadala lamang ako ng galit dahil kailangan ko ng pera ng araw na yon. At dahil sa pagkatalo ko, nadamay ang aking pamilya. Pinatay ang asawa at anak ko. Kaya naman ibinuntong ko ang galit ko kay Ato. Sana'y maunawaan mo kung bakit ko nagawa ang bagay na yon. Hindi mo na sana ginawa yun sa kaibigan ko. Pasensyahan na lang tayo. Pero nangako ko na bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Wika ni Lando. Napaatras si Gordo. Ilang sandali lang ang lumipas, binalot ng dilim ang buong paligid. Nagpalit ng anyo ang aswang. Wala itong pagpipilian kundi ang lumaban kay Lando. Kahit alam niyang dehado siya, lalo na't kilala si Lando sa pagiging dalubhasa sa panggagamot at pagtugis ng mga aswang. Malakas ang hangin ng araw na yon. Tila nakikisabay sa galit ni Lando. Wala na akong pagpipilian kundi kalabanin ka. Kung sa bagay, kahit mabatay ako ngayong araw na ito, wala na ring saysay ang aking buhay dahil wala na ang mga mahal ko sa buhay. Wika ni Mang Gordo. Nagsimula ang labanan. Unang umatake si Mang Gordo at nais nitong patunayan sa binata na hindi siya natatakot. Sinubukan itong kagatin sa braso at paa si Lando. Ngunit mabilis na nakakaiwas ang binata. Bawat atake ni Mang Gordo ay naiiwasan ito. Ano? Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Sabagay, magaling ka lang naman magyabang at sa pagkitil ng buhay ng mga taong kinakaya-kaya mo. Dahil wala silang alam sa pakikipaglaban o kaya naman, puro may hina lang ang pinupunteriya mo. Wika ni Lando sabay sipa sa sikmura ng aswang. Hindi yon naiwasan ni Mang Gordo. Hindi niya malaman ang susunod na pag-atake ng binata. Tumalsik sa malaking punong kahoy si Gordo. Napasuka ito ng dugo dahil kasabay ng pag-atake ni Lando. Nag-oorasyon na din ito. Doble ang lakas na meron ang binata. Bukod sa pag-atake nito ng harap-harapan, nag-uusal din ito ng orasyon. Kaya habang namimilipit sa sakit si Mang Gordo, itinaas na ni Lando ang kanang kamay. Nag-usal ng orasyon. Tumayo ng kusa si Mang Gordo at inuntog ang sarili sa malaking kahoy. Paulit-ulit itong ginagawa ng aswang. Hanggang sa duguan na ang pagmumukha nito at tinigil ni Lando ang ginagawa. Inilapag nito sa harapan ni Mang Gordo ang punyal na hawak.
Kasunod ang pag-usal niya ng orasyon. Nanlaki ang mga mata ni Mang Gordo. Nang bigla na lamang niyang damputin ang punyal at tinarak yun sa sariling leeg. Nasaksihan naman ni Noli ang buong pangyayari. Nakita nito kung paano nilaslas ni Mang Gordo ang sariling leeg. Lalapitan pa sana nito si Mang Gordo upang pigilan, ngunit kagad na hinawakan ito ni Lando. Nang makitang wala ng buhay ang matanda, dali-daling sinunog ni Lando ang katawan nito. Nang matapos ay umalis na ang magkapatid. Ipinaliwanag naman ni Lando ang lahat ng naganap kay Noli. Naiintindihan ito ng kapatid, kaya itinago na lamang nito sa sarili ang nakita. Mula ng araw na yon, paminsan-minsan ay nagpupunta pa din sa pasugalan ang binata bilang pag-alala sa yumaong kaibigan na si Ato. Sinikap naman itong hindi mahuli ng ina para wala ng mahabang usapan pa. Patuloy pa din naman si Lando sa pagtulong sa kapwa. Kapag minsan walang pasok si Noli, ito na ang tumutulong sa kuya. Magpasa hanggang ngayon, malinaw pa din sa alaala ni Lando nang minsan ito na maging antingero at albularyo na sugarol. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Isko. Taong 1987, probinsya ng Albay. Nung mga panahong ito, abot langit ang sayang nararamdaman ng mag-asawang Isko at Leia. Dahil sa loob ng 12 taon, ngayon pa lamang sila nabiyayaan ng supling. Magmula na maging mag-asawa, wala na silang ibang hinangad kundi ang magkaroon ng anak. Ngunit hindi naging madali ang kagustuhan nilang yun. Sa unang taon ng pagiging mag-asawa, nagbuntis si Leia, ngunit 2 buwan lamang ay nalaglag ang bata. Ayon sa nagpapaanak, mababa ang matres ni Leia kaya hindi nito kinayang kumapit. Matapos yun, matagal na panahon muli ang hinantay na mag-asawa bago magbuntis si Leia. 12 taon silang nagsasagawa ng debosyon sa iba't ibang santo. Hindi sila pinanghinaan ng loob dahil parehas na malakas ang pananampalataya nila sa itaas. Samantala, kung usapin naman sa pera ay hindi salat ang dalawa. Si Leia ay isang mananahi at palagi ang may dilihensya. Dahil sa kanya nagpapatahi ang isang kapitbahay na nagtitinda ng mga damit. Habang si Isko naman, naglalako ng mga gulay galing sa sariling taniman. Masaya at masagana ang buhay ng dalawa. Kaya anumang pagdaanan, lakas loob nilang hinaharap. Sa loob ng 9 na buwang pagdadalang tao ni Leia, labis na proteksyon ang ginawa ng asawa. Hindi mawawalan ng kalamansi sa tahanan. Inilalagay palagi sa tiyan bago matulog. May bala ng baril din na nasa bintana ng kwarto ni Leia. Maging sa katawan ay palagian itong may dala. Tuwing 6:00 naman ng gabi, nagpapausok ng goma sa harap at likod ng tahanan. Ang lahat ng ito ay sinasagawa para makaiwas sa tiktik. Sa lahat ng proteksyong ginawa ng asawa, wala namang nangyaring masama o kakaibang karanasan si Leia. Hanggang sa sumapit ang araw na pinakihintay ng mag-asawa. 7:00 ng gabi, nang makaramdam si Leia ng pananakit ng tiyan.
Kaya naman madali ang inayos ni Isko ang mga gamit na kakailanganin. Pagkatapos, kinuha ang lampara at inakay ang asawa papunta sa nagpapaanak. Matanda na ito, kaya dinarayo na lamang sa kanyang tahanan. Magmula sa tirahan, kalahating oras pa ang lalakarin papunta doon. Habang naglalakad ang dalawa, hindi na malaman ni Leia ang nararamdamang sakit habang patuloy naman sa pag-alalay ang asawa. Pagkarating sa tahanan, meron silang naabutan na isa pang ginang na manganganak. Kaagad namang pinahiga si Leia. Tinignan kung pwede na itong manganak. Ngunit ayon dito, palilipasin pa ang isang oras. Naglakad-lakad muna si Leia sa bakuran para kahit papano ay maeherhisyo ang katawan niya dahil malaking tulong ito sa pagpapalabas ng anak. Habang si Isko naman nakaupo sa isang tabi, napansin niyang walang kasama ang isang ginang. Kaya napatanong ito sa nagpapaanak. Ayon dito, wala talagang kasama ang ginang dahil iniwan na ito ng asawa at nasa ibang lugar naman ang pamilya. Kung saan-saan pa napapatingin si Isko dahil napakalinis ng tahanan. Nang magawi ang tingin sa isang puno ng mangga na nasa kaliwang parte, napansin nito ang isang mukhang dalagang babae. Nakatayo sa ilalim ng puno. May maamong muka, napakaputi ng balat, ngunit napakadumi ng buong pangangatawan na parang gumulong sa putikan. Nalingat ang atensyon ni Isko nang biglang sumigaw ang asawa. Paglingon niya, pumutok na pala ang panubigan. Pumasok ito sa loob ng bahay, umalalay sa nagpapaanak. Nang maihiga ay diretsyong nailabas ang sanggol ng walang kahirap-hirap. Nanatili lamang na nakabantay si Isko sa labas ng kwarto. Naghihintay kung may kakailanganin ang kumadrona. Tinawag siya kaya kagad siyang pumasok ng kwarto. Dito sobrang nanlambot ang puso ni Isko nang maiabot sa kanya ang sanggol na lalaki. Lumabas na muna ng kwarto ang kumadrona habang ang asawa naman mahimbing na natutulog. Dahil sa tuwa ay hindi basta binitawan ni Isko ang anak. Habang tinititigan naman ang bata ay nakarinig siya ng isang pagsipol na galing sa bintana. Paglingon niya, muli niyang nakita yung babae na kanina'y nasa puno ng mangga. Nakangiti itong nakatitig sa sanggol habang namumula ang mga mata. Nakaramdam ng takot si Isko. Bukas ang kaalaman nito sa mga elementong kumakain ng sanggol. Mas lalong hinigpitan ni Isko ang pagkalong sa anak. Hinugot ang isa pang bala ng baril na nasa bulsa at kagad kinabit sa kasuotan ng anak. Muling nagmasid si Isko sa paligid at hindi na mahagilap ang babae. Ilang minuto pa muling pumasok ang kumadrone at isa pang manganganak. Ayaw mang bitawan ay napilitang itabi ni Isko ang anak kay Leia at lumabas. Kasabay ng pag-ire ng isang ginang, muling nakita ni Isko ang babae at sa pagkakataong yun, nasa tabi na ng bintana, maiging nakadungaw habang pinagmamasdan ng nanganganak. Hindi makagalaw si Isko sa kinatatayuan. Unti-unting nakakaramdam na parang napaparalisa. Walang nagawa si Isko. Wala na sa bulsa ang balang nilagay sa kasuotan ng anak. Pinagmasdan lamang niya ang babae. Kitang-kita sa itsura nito na natatakam sa iniluluwal na sanggol. Hindi naman ito magawang tignan ni Isko.
hanggang sa tuluyang umalis nang maramdamang papalabas na ang komadrona. Kagad nawala sa pagkaparalisa ang buong katawan ni Isko. Pagkabalik sa kwarto, nakita niyang gising na ang asawa. Habang kitang-kita ang saya sa mukha nito. Hindi na ikwinento ni Isko ang nangyari kanina dahil ayaw na niyang mag-alala pa ang asawa. Humingi naman ng tubig si Leia, kaya dali-dali nitong pinuntahan ng komadrona para makahingi ng isang basong tubig. Natanong na rin niya kung anong oras na. Tumugon naman ang komadrona ng 12:00. Matapos mabigyan ng tubig ay nagpaalam muna si Isko sa asawa na kukuha ng makakain sa tahanan. Bago umalis, nagmasid-masid muna si Isko sa paligid at hindi na nakita pa ang babae. Ilang oras lang ang lumipas. Wala namang kakaibang nangyari kay Isko hanggang sa nakabalik na may dalang pagkain. Nang akmang dadaan na sa may puno ng mangga, muli niyang nakita yung babae kanina na tumatakbo palabas ng kwarto. Dahil sa pag-aalala, dali-daling pumunta si Isko sa kwarto at nang makarating, tila maayos naman ang lahat at wala namang kakaiba. Tulog ang asawa't anak. Samantalang tulog na tulog din ang katabi nitong bagong panganak. Habang nasa lapag natutulog ang matanda. Dahil sa nakita, medyo napanatag si Isko ngunit hindi pa din ito maiwasang magtaka kung saan nagpunta yung babae. Hinayaan na lamang ito ni Isko, lalo pat nakitang mahimbing na natutulog ang dalawang sanggol. Kalaunan, nakatulog na din ito at naging matiwasay ang magdamag sa kwartong yun. 4:00 ng umaga, nagising ang lahat ng sumigawang ginang. Ayon dito, nang papadidee na sana ang anak, napansin ng ginang na hindi humihinga ang bata. Kaya kagad na tinignan ng matanda ang pulso. Nagtataka dahil parang may kakaiba. Hindi nito mahanap ang pulso ng bata. Dali-daling lumabas ng tahanan ang matanda. Hindi na ito sinundan pa ni Isko. Minabuting bantayan na lamang ang mga tao sa loob ng kwarto. Hindi naman niya maiwasang makaramdam ng takot para sa mag-ina. Kaya naman, kinarga nito ang anak habang umiiyak pa din ang ginang. Maya-maya pa, dumating na ang matanda na may kasamang albularyo. Kaagad nitong hinawakan ang sanggol. Nagbanggit na mga usal, ngunit nahinto ito at sinabing, Pasensya na, pero hindi na ito ang sanggol. Isa na lamang itong katawan ng saging at may nakapasok na aswang na gala sa kwartong ito. Wika ng albularyo. Nakaramdam ng kilabot ang lahat ng tao sa kwarto. Mas dadagdagan pa nito ng haplusin ng albularyo ang buong katawan ng bata. At ang napaka-inosenteng sanggol, bigla na lamang naging isang katawan ng saging. Napatayo si Isko. Ito pa lamang ang unang beses na makakita ng kababalaghan. Sinabi din ng albularyo na dapat ay itapon na ang katawan ng saging. Walang humpay sa kakaiyak ang ina ng sanggol at hindi kalaunay sumang-ayon sa sinabi ng albularyo. Kinuha na matanda ang isang pulang tela at binalot kagad ang katawan ng saging. Ang albularyo na din ang nagtapo ng ibinalot na katawan ng saging. Nadinig ni Isko na may usal itong sinagawa bago tuluyang ihagis sa bintana. Matapos yon, nagpaabot ng pakikiramay ang albularyo at kagad namang umalis.
Wala nang nagawa ang ina kundi umiyak na lamang. Niyakap naman ito na matandang kumadrona. Sinamahan hanggang sa muling nakatulog. Hindi man maintindihang lubos ni Isko ang nangyari. Ngunit hindi na lamang niya ito inusisa pa. Pinagtuunan na lamang ng pansin ang kanyang mag-ina. Ilang oras na naging tahimik ang kwarto hanggang sa sumapit ang 2:00 ng hapon at pwede nang umuwi ang mag-ina ni Isko. Bago pa man tuluyang makauwi ay nagpasalamat muna ito sa matanda. Nagbigay ng kalahating sakong kamote bilang pasasalamat. Niyakapan ni Lea ang ginang bilang pagpapaabot ng pakikiramay. Dahan-dahang naglalakad ang mag-asawa habang karga naman ni Isko ang sanggol. Sa paglalakad pa hindi nito maiwasang mapag-usapan ang kagimbal-gimbal na nangyari sa nakasabay sa panganganak. Pagkarating sa tahanan, taimtim na nagdasal ang mag-asawa at lubos ang pasasalamat dahil sa ipinagkaloob na sanggol. Magmula ng araw na yon, mas naging doble ang pag-iingat ng mag-asawa. Pumunta na din si Isko sa isang dalubhasang albularyo para humingi ng mga pangontra. Wala mang nangyaring masama sa mag-asawa at sa sanggol. Ngunit malinaw nilang nasaksihan ang isang kababalaghan. Kaya magmula ng araw na yon, mas naging bukas ang isipan ng dalawa sa mga imposibleng magawa ng isang pangkalikasang nilalang. Magpasa hanggang ngayon, 35 taong gulang na ang sanggol na minsang hiniling ng mag-asawa sa itaas. Ngunit sariwa pa din sa kanilang ala-ala ang anak ng kasabay na ginang na bigla na lamang nawala. Samantala, nananatiling palaisipan pa din sa mag-asawa kung magpasa hanggang ngayon, umaaligid pa din ba ang aswang sa paanakan? Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.